Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Kawal ng Bayan. Parang survey to. Sabi dito, paki-react and comment lang sa gusto ninyong maging presidente sa darating na halalan 2028. So may 5 pinagpipilian dito. Okay. BP Sara, heart emoji. John Vic Rimulya, care emoji. Si Risa Ontiveros, laugh emoji. Si Bam Aquino, like emoji. Nicolas Torre, angry emoji. Bakit angry? Okay. So, dito sa bumoto, grabe. Sa 1,300 na bumoto, 1,200 ang pumili kay BP Sara. 49 ang nag-like. Sino ba yung like? Tignan ko yung like. Si Bam Aquino ang nag-like. Ang like. 6 lang ang kay Risa Hontiveros. Samantalang 4 lang ang kay John Vic Rimulya, 3 ang kay General Torre. Grabe. Ang layo ng lamang, hindi lang landslide, tsunami, avalanche. So, dito pa lang, kahit mga ganitong survey lang, makikita mo na sa social media kung sino yung gustong-gusto ng taong bayan. But anyway, malayo-layo pa naman ang election. Kaya lang, mainit na kasing usapan eh. Tignan nyo si Secretary John Vic Rimulya sa isang interview. Walay limod-limod. Parehas na sila ni Senator Hontiveros. They're now open. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, he knows what to do. As DILG Secretary, dyan na siya nahahasa na ng gusto. He can make the country better pagdating ng 2028. Wow! Kaya, wag na kayong magtaka kung palaging nagpapa-presscon si John Vic Rimulya. Kaya, itong si ex-Senator Trillanes, pinagsabihan na si John Vic na huwag kang palaging pa-preskon dyan. Tignan mo, ang dami ng fugitive na hindi mo mahuli-huli. Pinatutsadahan na ni Trillanes eh. Kasi si Trillanes, ang manok niya talaga si Riza Hontiveros. At ang gusto ni Trillanes, magkaisa ang mga kakamping at Marcos camp para mas malakas ang chances nila na manalo laban kay BP Sara. Kaya lang, sa lumalabas ngayon, gustong-gusto ni John Vic Rimulya magkandidato. So anong ibig sabihin yan? Yung plano ni Trillanes na pag-isahin ang Marcos loyalist at kakamping, malabo. Kaya pinagsasabihan niya si John Vic na bawas-bawasan mang preskon mo. Doon ka magtutok sa trabaho mo. Ang dami na fugitive, wanted na hindi mo na. Pinangalanan niya si General Bantag, ba yun? Si Bato, Leonardo. Sino ba yung Leonardo? Saldico. Tama nga naman. Ang daming mga dapat huliin, atong ang papala. Ang daming dapat huliin, trabaho yan ng DILG. Kaya lang, as of now, parang lumalabas, walang magawa ang DILG. Kaya, may statement itong si Rimulya na pag malapit na akong mapikon, pag napikon ako, dadagdagan ko yung bounty na yan.
Akala ni Rimulya, madadala ang yung laki ng bounty ba? O, magkano idagdag niya? Sabihin mo lang natin, doblehin. 20 million ang patong sa ulo ni Atong Ang. Ano? Will that give the assurance na mahuhuli nila si Atong Ang? I don't think so. Kasi may mga reports na nakalabas na ng bansa si Atong Ang. Parang ganon din kay Saldico na alam na ng gobyerno, yung mga tauhan ng gobyerno, kung nasaan si Saldico, kailang wala silang magawa. Kasi parang Forbes Park daw ang pinagtataguan ni Saldico sa Portugal. Hindi nila ito basta mapasok-pasok dahil exclusive na subdivision. O tapos, very confident pa siya na wala kaming sinasanto. Kaya namin huliin namin yan, no? Pati itong si Bato, Senator Bato. Sinasabi niya na, nandyan lang yan sa Davao. Hindi pa kami makagalaw ngayon dahil wala pa yung warrant of arrest. Kaya lang, pag meron na, tignan lang natin anong mangyari. Parang ganon. So, balik tayo. Grabe. Isa na lang ang sagabal sa pagiging presidente ni BP Sara, itong mga impeachment cases na isasampa laban sa kanya this year. So, next month, watch out. Talagang kaliwat kanan ang isasampang impeachment. So, pag nalusutan ni BP Sara itong impeachment cases niya this year, wala na. Unstoppable na. Kahit magsanib puwersa pa, si John Vic Rimulya at Hontiveros, tatalunin sila ng ating minamahal na BP Sara. But suntok sa banyon yung Uniteam for 2028. Malayong mangyari yan kasi nga hindi papayag ang Marcos Jr. administration na si Risa ang kanilang presidente. Hindi rin papayag si Risa na maging vice president lang siya ni John Vic Rimulya. Kanya-kanyang kandidato yan. Kaya pinakamababa, 4 hanggang 5 ang maglalaban na presidente sa 2028 at yun, sigurado na pong mananalo ang ating minamahal na BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mao na gid ni ang balay sa natagaan namo gero. Mao na gid ni ang itsura sa ilang balay. Sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mao na gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero mga dako na gid kay og buslot. Kuan giling ka te pila ni dito ate pila na nakatuig imong balay 4 years. upat na ka tuig Upat na katuig. so mo nga inani na nga ang iyang itsura. Oo, sa upat ka tuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ati sukad nga upat na ka tuig wala pa mo nakapalit og yero. Kay manggod tungod sa kalisod, akong bana sa naoperahan. Na nakabalik mi sa zero. Nakabalik mo sa zero. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero kuan dili gid kaayo kay naopera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita.
Mm. Lisod gid kayo tiba. Lisod ka. So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og yero sa inyong paganto sa ulan. Lagi kay dili kay ko pagkakuan pang refresh among balay kay na ako eskwela ng upat ka buok tulo akong high school. Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa dayto imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Samot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitihan kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.